Ang pakikipagsabayan at ang pagpapaulan ng mga slashes nitong si Kusakabe sa King of Curses na nagdulot sa kanya ng napakaraming mga sugat at ang pagpasok naman ng isang karakter na nagawang makipagsabayan sa Honored One sa JJK0 na si Miguel. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang full chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 254. Pinakaunang page, hindi na nag-aksaya pa ng oras itong si Kusakabe, agad niyang ginamit ang kanyang new shadow style, Simple Domain Evening Moon Sword Drawing. Nagtaka naman si Sukuna kung bakit gumamit ng isang sword drawing technique itong si Kusakabe, gayong ginagamit nga lang ang Simple Domain as an anti-barrier technique dahil ginagamit nga lang ito para i-counter ang sure hit effect ng mga barrier techniques. Subalit hindi naman gumagamit ng domain expansion dito itong si Sukuna at hindi naman kayang in-neutralize directly ng simple domain. Directly ang mga curse techniques, subalit sa isip lamang nitong si Kusakabe, a simple domain is still a domain. Agad namang nag-send ng napakaraming slashes itong si Sukuna, subalit lahat yon na block nitong si Kusakabe. Nabanggit niya na sa loob ng kanyang simple domain, nagkakaroon siya ng self-amplification at tumataas or nagbo-boost ang kanyang cursed energy at ang mga atake naman na nanggagaling sa labas na pumapasok dito ay nawiweaken, na dahilan kung bakit nagagawa niyang mablock easily ang mga slashes nito. Ang dahil dito namangha din itong si Sukuna habang sinasabing napakaganda daw ng reaction time nitong si Kusakabe. Ang hindi niya alam, sa pamamagitan ng ginawa nitong si Kusakabe na ipinrogram niya ang kanyang sariling katawan sa loob ng simple domain, wherein ang kahit na anong ataking pumapasok ay automatically ibablock at aatakihin niya. So basically kung iisipin, hindi ito reaction time talaga ni Kusakabe at ito ay ang program or ang parabang inilagay niya na parang system sa loob ng kanyang katawan para automatically mag-react ito sa mga mangyayaring atake. Pero ang karagdagan pa dito, hindi lamang doon nagbe-base itong si Kusakabe, kaya naman nagiging mas mabilis pa ang kanyang reaction dahil binabasa din niya ang movements nitong si Sukuna at tinitingnan din niyang mabuti ang sparks ng kanyang cursed energy. Nagulat na lamang si Kusakabe nang biglang may na-block siya na atake mula kay Sukuna na hindi niya ina-expect. Luckily, naharangan pa rin ito sa pamamagitan ng kanyang fully automatic system na nagpapakita lang ng kung gaano kaimportante ang ginawa niyang yun. Dito ay naisip at nabanggit nitong si Kusakabe na dahil yun sa hindi gumalaw si Sukuna, kaya hindi niya na-predict na maglo-launch ito ng isang slash. Habang pinoprovoke siya nitong si Sukuna at sinasabing hulaan daw niya kung ano ang kanyang susunod na gagawing atake. Dito ay nalaman na agad at naisip na nitong si Kusakabe na gagamitin na ni Sukuna ang kanyang world cutting slash. Dito ay para bang maikukumpara natin ang simple domain nitong si Kusakabe sa simple domain ni Miwa. Although merong napakalaking difference, but still meron pa rin itong similarities. May kita natin sa pamamagitan ng simple domain, bato sword drawing ni Miwa ay nagagawa din niyang umatake fully automatically sa kahit na anong bagay na pumapasok ng range ng kanyang simple domain, subalit napakabagal nun to the point na maging ang pag-iwas ni Yuji Itadori ay nagawang iwasan ng kanyang slash. Pero kung ikukumpara natin yon dito sa Moon Evening Sword Drawing nitong si Kusakabe, maging ang mga slashes nitong si Sukuna ay nagagawa niyang mablock. Nagkaroon na naman dito ng flashback si Gojo, si Meimei at si Nanami habang sinasabi nitong si Meimei na pagdating daw sa pure and raw strength mas malakas pa siya kay Kusakabe. Subalit, pagdating naman sa skills and abilities, mas malakas pa rin talaga si Kusakabe sa kanya dahil napaka-adaptive nito to the point na ang kahit anong sitwasyon ay kaya niya itong i-adapt. Si Nanami naman nasabi na hindi niya ma-imagine na mananalo sa isang laban si Kusakabe, pero mas hindi niya ma-imagine na matatalo ito. Hindi lamang dahil sa na-master na nitong si Kusakabe ang paggamit ng isang katana, kung hindi, napakagaling pa nitong mag-utilize ng mga barrier techniques, napakagaling ng reasoning and logical adaptability nito, at napakagaling pa nitong mag-strategize sa kahit na anong sitwasyon. Si Gojo naman nabanggit na napaka-importante daw na matutunang gumamit ng isang simple domain, subalit napakaraming mga beginners na hindi kayang gumamit ng simple domain ng napakadali, tulad na lamang ni Miwa na kailangan pang gumamit ng isang binding vow para magamit ito. Kung alam nyo, ang binding vow na ginawa nitong si Miwa para mailatag niya ang kanyang simple domain ay kailangang parehong nakalapat ang dalawang paa niya sa lupa. Kung kaya naman kung mawawala ang footing nitong si Miwa, mahihirapan na siyang gumamit ng simple domain. Subalit pagdating kay Kusakabe, wala nang kahit anong kondisyon, kaya niya yung gamitin kahit kailan, kahit saan niya pa gustuhin. At hindi lamang yon, maging sa lahat ng marunong gumamit ng simple domain, napakalaki ng range ng simple domain Kusakabe.
Ngayon magbabalik na tayo sa laban ni Sukuna at ni Kusakabe nang dahil na nga sa pinagbantaan na nitong si Sukuna na gagamitin niya na ang kanyang world cutting slash, agad namang inilawak pa ni Kusakabe ang range ng kanyang simple domain. And since tulad ng nabanggit ko kanina, nakakapag-weaken ng cursed energy output at ng general cursed techniques ang paggamit ni Kusakabe ng kanyang simple domain, hindi na nakapag-gather up ng enough na cursed energy itong si Sukuna para gumamit ng kanyang world cutting slash, habang si Kusakabe naman ay agad na sumugod sa kanya. Nagkaroon na naman ng konting flashback kay Meimei habang sinasabing karamihan daw sa gumagamit ng simple domain ay inilulure in or binibait ang kalaban para lumapit sa loob ng kanilang reach. Subalit pagdating kay Kusakabe, hindi ganoon na ginagawa niya kung hindi ang kabaliktaran. Siya mismo ang sumusugod at niyo-utilize niya ang kanyang simple domain. And then by the next panel, makikita natin ang isang napaka-solid na double spread page habang pinauulanan ng mga slashes nitong si Kusakabe, ang King of Curses. Si Sukuna naman walang nagagawa as of the moment dahil nawi-weaken pa nga siya dito ng simple domain ni Kusakabe, kaya tinatagtad lamang siya dito ng atake at napupuno naman ng sugat ang kanyang katawan. Dinagdag pa dito ni Nanami, nakita niya na minsan ang napakaraming ataking yun ni Kusakabe na ang pagpapaulan ng mga slashes at wala siyang kilalang kahit na sino na sorcerer na kayang i-block ang mga ataking yun. Of course, except kay Gojo dahil hindi naman niya kailangang iwasan yun dahil meron siyang infinity. Dito pa lang ay makita na natin kung talagang gaano ka-proficient sa paggamit ng isang sword itong si Kusakabe, to the point na kahit wala nga siyang curse technique, napakalakas pa rin ng paggamit niya ng kanyang physical capabilities at strategic thinking. Subalit dahil napaka-durable din nga ng katawan nitong si Sukuna, bumigay ang katana nitong si Kusakabe kaya hindi niya na ito nagamit. Nang dahil dito, agad namang binunot nitong si Kusakabe ang kanyang coat at itinapon sa mukha nitong si Ryomen Sukuna para pagtatadtadin naman siya ng mga suntok. And in the moment na mahubad naman ni Sukuna at matanggal ang coat sa kanyang mukha, ay agad naman siyang sinipa ng ubod ng lakas nitong si Kusakabe na nagpalipad sa kanya. Habang tumatalsik si Sukuna ay hinahabol pa rin siya ni Kusakabe para ipagpatuloy ang kanyang follow-up ng barrage of attacks. Ito'y napaisip pa nga si Kusakabe kung bakit pinipilit niya pang lumaban kay Sukuna gayong alam niyang hindi naman siya mananalo. Subalit naisip niya na napakalaki ng utang na loob niya kay Principal Yaga at naisip niya rin na ang mga estudyante ng Jujutsu Tech ay ibinigay at ibinuwis ang kanilang buhay para makipaglaban. Kaya napakatigas naman ang kanyang muka kung magduduwag-duwagan at tatakas lamang siya. Habang ginagaya ni Kusakabe ang iconic awakening pose ng Honored One at iniiwasan ang mga slashes nitong si Sukuna. Dito'y gumamit pa nga siya ng isang teknik na katulad ng teknik na ginawa ng tatay nitong si Maki na si Ougi Zenin na ang New Shadow Style Hazy Moon. Sa pamamagitan nito na i-retain or na ibabalik niya ang shape ng naputol na parte ng kanyang katana, kaya naman magagamit niya itong muli para labanan at islash ang katawan ni Sukuna. Subalit napigilan niyo ni Sukuna sa pamamagitan lamang ng kanyang dalawang daliri. Habang tinatawanan si Kusakabe at sinasabing napaka-predictable ng kanyang ginawa na ang tangkain, nahiwain at tusukin ng kanyang puso na nahiwa na nitong si Maki way back before. And sadly, tulad ni Gojo Satoru na off-screen din itong si Kusakabe at makita natin sa sumunod na panel na nagkaroon na ng parang X na shape na sugat sa katawan ni Kusakabe na naidulot ng slashes nitong si Sukuna. Subalit kung papansinin natin, hindi pa patay si Kusakabe dito dahil naputol ang karamihan ng mga inaatake ni Sukuna, subalit napakababaw ng sugat dito ni Kusakabe at hindi man lamang ito umabot sa parte ng kanyang likod. Agad namang dumating si Uwi para tulungan itong si Kusakabe para i-teleport siya at ma-heal din siya ni Shoko. Subalit, isa pala itong trap ni Sukuna at inaantay talaga niyang dumating itong si Uwi para mapatay niya na ito at matigil lang ang teleportation nito. Subalit, bago pa man lamang ma-launch ni Sukuna ang kanyang slashes at tumama kay Uwi ay nakaiwas ito sa pamamagitan ng tulong ni Miguel. Nagtataka naman itong si Sukuna kung sino ang taong ito dahil hindi niya ito kilala, na napaka-plausible at napaka-explanatory naman dahil alam naman natin na wala pa sa kwento si Megumi or itong si Itadori nang mangyari ang JJK0. At dito na nagtatapos ang chapter. Si Miguel ay ang nakalaban ni Gojo sa JJK0 wherein sa pamamagitan nga ni Miguel ay nagawa niyang mag-buy time long enough para makalaban nitong si Geto Suguru si Yuta Okutsu na nagpapakita lamang ng kung gaano ito ka-durable at nagbibigay pa nga dito ng isang editor's note na nagsasabing, "The man who went toe-to-toe with Gojo Satoru, Miguel joins the battle."
Luckily, walang chapter break in the next week kaya magpapatuloy pa rin ang laban at makita na natin kung gaano nga ba magiging ka-effective si Miguel laban sa King of Curses. And also, if you guys would like, pwede din tayong gumawa ng specific na review tungkol sa kung gaano kalakas, ano ang techniques at ano ang potensyal nitong si Miguel. To top of the chapter, napaka-solid ng ginawa nitong si Kusakabe, napaka-angas kahit na sabihin nating wala siyang curse technique at napaka-deserve niya na tawaging the strongest sa mga grade 1 sorcerers. But I think this is where this video ends. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mo kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you in the next one.